Hi everyone, this is Cece and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, isi-share ko sa inyo yung bagong bili kong plants. So, nabili ko lang siya from Novali area dito sa amin. So, it is a variegated money tree. So, ang ganda no? It's white and green. So, natuwa ako nung nakita ko siya. And then, I bought the stand variegated Gymnocalcium. So, dalawa siya per pot. Pero merong isa na isa lang siya per pot. May babies na din siya. At saka parang di ko sure kung magpa-flower ba yun o magpa-pops. So, ito yung ating pot na gagamitin. I prepared 5 clay pots and 1 porcelain na pot for the variegated money tree. So, I'm planning to pot yung variegated money tree dito sa porcelain na pot pero may hole din siya. Pero naisip ko na malaki yung hole, matatapon yung soil mix na lalagay ko. So, I decided to put mesh tape para hindi maubos yung soil na ilalagay natin. So, I have to put 2 para sure na hindi matatapon yung ating soil mixture. So, yung soil mixture na gagamitin ko for the cacti and for the variegated money tree is yun pa rin yung ginagamit ko sa succulents ko na 50% Thompson and 50% pumice stone. So, yung loam soil nga is composed of garden soil, carbonized rice hull, vermicast, and rice hull. So, etong money tree na to, ang ganda-ganda ng pagka-white na. So, may money tree kasi ako dito sa veranda area. Dati, ganito lang din yun kalaki nung binili ko. And then, hanggang sa na-outgrow niya yung pot, lumalabas yung roots niya. So, tinransfer ko na naman sa palaki ng pot hanggang sa napakalaki na ng pot niya. So, ngayon, malaki na siya. So, for this one, for the variegated one, I'm not planning to transfer it to the bigger pot. Gusto ko lang parang bonsai siya, ganyan. Yung potting mix na nakalagay dun sa black na seedling bag is puro ipa siya. Hindi ko tinanggal yung nakadikit na ipa dun sa roots. So, nilagay ko siya as is and then dinagdagan ko lang ng soil mixture natin. And then, I'm going to use Akadama soil as top dressing for this cacti and also for the variegated money tree. I bought the variegated money tree nga pala for 250 pesos. So, let's start parting our non-variegated Gymnocalcium. I'll be using these two clay pot first. So, nilagyan ko rin siya ng mesh tape para hindi matapon yung mga soil mix na ilalagay natin. Kasi medyo malaki din yung butas. And then, pakita ko sa inyo pag nalagyan ko na siya ng mesh tape. So, ganyan yung itsura niya para hindi matapon yung soil mix. So, ang itatanim ko dito is yung medyo malaki na non-variegated Gymnocalcium. And then, I was trying to fill up the pot with the regular soil mixture nga na nasabi ko kanina. Yun pa rin. Ito rin yung ginagamit ko sa succulents and sa cacti. And then, I'm going to put a little bit of Osmocote and Akadama soil on top of it para kasi yung Akadama soil, mas magaling siya magpa-root sa mga cacti. So, na-notice ko yun based on my experience. So, gagamitin ko na rin na top dressing for this cacti is Akadama soil. So, noon tinry kong tanggalin sa plastic seedling pot yung non-variegated Gymnocalcium, basa yung soil mix niya. And I think ginamit nung nagtanim nito or yung nagbebenta is alus compost kasi puro dried leaves siya. So, medyo good size na to. So, I bought this one for 60 pesos. So, isa lang siya sa seedling pot niya. 60 pesos to. So, kung nakita nyo sa video, kinat ko yung roots kasi
Mas maganda rin na tinitrim natin yung roots para magkaroon siya ng bagong roots. So, itatap na natin siya. Ipapatong lang natin siya sa ating soy mix. And then, itatap natin siya with akadama soil. Meron kasi akong binili dati sa shop din na yon na non-variegated gymnocalcium. Yun yung nagbigay sa akin ng 8 flowers last year. So, dumaan lang ako doon saglit kasi may binili din ako doon sa Meno Valley area. So, dumaan din ako doon sa shop. So, actually, konti lang yung available niyang cactus. Siguro naubos din. Baka marami din bumili kasi, di ba, holidays, baka yung iba ginawa ding pang-gift. So, ito naman yung sumunod na malaki. So, di ba, ang ganda. Napaka-shiny din nung non-variegated gymnocalcium. Actually, maganda rin ang mga non-variegated gymnocalcium. Siyempre, maganda yung variegated kasi makulay. Actually, maganda. Kaya lang masakit talaga yung tinik nila. So, ayan, natinik nga ako. Kung nakita nyo, may dalawang malaking tinik na tumusok kasi ayoko mag-gloves. Parang hindi kasi ako at least na mag-gloves kapag nagpapat. And nasanay na rin ako na matusok ng mga tinik ng cactus. Pero pag maninipis yung tinik ng cactus, I use glove. Kasi ang hirap nilang tanggalin, hindi mo makikita. Hindi mo basta-basta matatanggal ng kamay mo. So, pag maninipis yung tinik, gumagamit ako ng gloves. Pero pag ganitong malalaki naman at madaling makita, hindi na. So, mas gusto ko yung nafe-feel ko yung soil, yung pinapat ko, nahawakan ko yung plants, ganun. So, nabili ko nga pala yung isang seedling pot na may dalawang non-variegated gymnocalcium for 60 pesos din. So, bali, each seedling pot is 60 pesos. So, baling tatlong 60 pesos yun kasi tatlong seedling pot na yung dalawa is may tag-dalawang non-variegated gymnocalcium, yung isa-isa lang. Tapos, yung 250 naman yung bili ko sa variegated money tree. So, happy naman ako. Parang hindi na mahal yung 60 pesos sa non-variegated gymnocalcium kasi dalawa naman yung isang seedling pot. So, lumalabas sa 30 pesos each. So, hindi na ako lugi doon kasi 'di ba wala naman ako binayarang SF. Tapos parang tingin ko okay din yung price na 250 for variegated money tree kasi parang bibihira pa lang din sa market yung nakikita ko. Ewan ko lang sa mga garden shop kasi yung nabilan ko sa Nuvali area, it's like a plant stall na maliit lang siya. So, happy ako kasi ang kintab-kintab nitong mga non-variegated gymnocalcium na nabili ko. Parang sa tingin ko, bago lang din na-deliver doon sa stall kasi yun nga. Tapos, wet pa yung kanyang potting mix. So, hindi ko ginamit yung potting mix, pinalitan ko kasi wala lang, gusto ko lang palitan. So, lahat ng seedling bag na to, basa yung potting mix na nandun sa loob. At saka wala talaga siyang soil talagang. Parang almost compost lang talaga yung ginamit nung nagtanim nito o nung binilhan ko. So, kinat ko yung root. So, ibig sabihin, hindi ko siya didiligan ng 7 days para hindi mag-rot yung root. Kasi baka pag nabasa, mag-root rot siya. So, patutuyuin ko muna yung roots. Parang paghihilin ko muna yung pinagkatan bago ko siya diligan or i-moist. So, na-consume na natin lahat yung ating akadama soil dito sa ating plastic container. So, I'll just get another pack. So, ito ay nabibili ko sa Lazada. Ang shop store name is Shopleaf. I bought it for 199 pesos and it's 1.7 grams na siya. So, okay naman yung price na yon kasi sabi ko nga sa inyo, sa mga previous vlog ko, ang akadama soy is originated from Japan and it's quite pricey. Pero sa experience ko, maganda talaga ang akadama soy for cacti kasi ito yung ginamit ko dun sa non-variegated gymnocalcium na nagbigay sa akin ng 8 flowers.
So, talagang nakakapagpa-mature siya kaagad ng variegated gymnocalycium or ng mga cacti. And even sa Japan, ginagamit din talaga sa succulent, sinahalo yun sa soil mix nila. And also lalo na sa bonsai, akadama soil is talagang ginagamit nila sa bonsai in Japan. So, sa experience ko nga, maganda ang akadama sa for cacti, so ginagamit ko siya. Tsaka sa mga gusto kong i-bonsai, like yung binonsai ko na shade plant, kung napanood nyo yung previous video ko. So, we're almost done potting the non-variegated gymnocalycium. Let's have a final and closer look of each one of them. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.